Inulan ng malakas ang Kamaynilaan kaninang umaga. Bilang paghahanda naman sa matinding pagbaha ngayong tag-ulan, ininspeksyon ng DPWH ang pumping station sa Maynila. At live mula sa Maynila, may express report si Gerard de la Peña. Gerard, naku, parang maulap at mahangin pa dyan. Sa kinatatayuan mo, nagkaroon ba dyan ng pagbaha kanina? Ruth, wala namang mga naitalang mga lugar na binaha dito sa Metro Manila, pero gayon pa man, kailangan pa rin daw paghandaan yung magiging epekto nitong mga malalakas na pag-ulan. So kaninang umaga nga ay malakas na ulan ang nakita o naranasan dyan sa EDSA sa Quezon City. Walang baha pero nagdulot yan ng kaunting pagbigat ng daloy ng trapiko. Bahagyang naipon ang tubig sa ilalim ng Pitwazon, pati na rin sa gawin ng Kamuning, Quezon City nang matapos ang ulan. Bago naman mag-alas 10 kagabi, pinagsamang malakas na ulan at hangin ang naranasan sa may Remedyo Circle sa Malate, Maynila. Halos lipa rin ang mga tent na nakatayo sa gitna ng circle dahil sa lakas ng hampas ng hangin. Ganito rin ang naging sitwasyon sa may Mabini Street. Ang mga naabutan ng ulan, napasilong. Samantala, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Padre Faura Pumping Station. Ito'y para paghandaan ng pagdating ng mga bagyo na posibleng magdulot ng pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang problema raw kasi dito sa Faura Pumping Station, isang taon nang hindi gumagana ito, pati na rin ang pumping station sa Remedios at Abad. Kaya naman baha sa maraming parte ng Taft Avenue kapag umuulan ng malakas, kabilang na sa bandang Calao, Remedios at Vito Cruz. Kakatapos lang daw kumpunihin itong Faura Pumping Station kung saan tinanggal ang mga nakabarang burak sa mga tubo nito. Bago matapos ang buwan, ikokonekta na rin daw ito sa Meralco dahil sa ngayon ay pinapatakbo lang ito ng isang generator set. Kapag naubos ang krudo nito ay titigil na rin ang paghigop nito ng tubig. Irerekomenda naman ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng Maynila na sila na lamang ang magpangasiwa nitong pumping station kaysa MMDA kasi mas alam daw nila ang sitwasyon sa kanilang syudad. Kailangan daw tutukan ang maintenance ng pumping station na ito dahil dapat ay buwan-buwan nililinis ang mga tubo kung saan bumabara ang basura at burak. Sunod na pag-aaralan ng DPWH ay kung paano masusolusyonan ang pagbaha sa Valenzuela at gayon din sa C5 sa Pasig at sa iba pang lugar. Ito raw ang magagawa ngayon ng ahensya para maibsan ang pagbaha tuwing umuulan ng malakas kahit walang nakalaang pondo para sa pagpapagawa ng flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Hopefully, pag natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to Pio Campo. Pati dito sa Malate, dito sa Calao, sa Faura, mamimenos ng baha. Kasi, or at the very least, kung magbaha man, mabilis mawawala kasi mabilis mahihigop eh. Ruth, ito nakikita nyo sa aking likuran ay ito mismo yung Faura Pumping Station at inaasahan maging operational na ito sa susunod na buwan. Ruth. Yan po ang express report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.